Magandang gabi mga kababayan, Biker Adventure. Andito na naman tayo mga kababayan sa aking munting YouTube channel, no? Mga mga residente ng Davao City, mga kababayan, galit kay Trillanes, no? Dahil sa sinasabi ni paring Antonio Trillanes nga fake news daw ang balitang nagsabing ang Davao City ay isa sa pinaka-safest city in the Philippines, mga kababayan, no? Nag-react ang mga taga Davao City, mga kababayan, sa Galit ang ilang residente ng Davao City sa bagong ito, mga patuksada ni kababayan, no? dating Senador Antonio Trillanes laban sa syudad. Tinawag kasi ni Trillanes na fake news na ang syudad ang safest city sa bansa. Alamin ang resback ng mga taga Davao sa report ni MJ Mondihar. Tinawag na fake news si dating Senador Antonio Trillanes IV ang balita na isa sa pinakaligtas na syudad sa Pilipinas ang Davao City. Sa isang TV interview kay Trillanes na imbes safest city, dangerous o delikado umano para sa mga residente ang syudad. Sa aming pag-iikot, iba naman ang komento ng mga residente sa tinura ni Trillanes. But na. But na, sir. But. Dili siya taga diri. Wala siya kay Bano kung sa ang tinuod sa Davao City. Hindi, totoo yan. Bakit po? Kasi makita mo talaga dito sa Davao City, peaceful masyado, malinis. O, diba? Dagdag pa ng iba, si Trillanes ang fake news. Matatandaan na pumangalawa ang Davao City bilang pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas batay sa report ng World Travel Index o WTI na nagtala ng safety score ng 80.73%. Ayon sa WTI, nakapatay ang resulta sa persepsyon ng mga Davoenyo at mga bumibisita. Sabi ng taga Davao City, mga kababayan, but, no? But, o baga sa Tagalog, ano yon? Sinungaling, no? Ayon sa Bisaya, but-buton, no? Sinungaling, no? Pangluloko, manluloko, mga kababayan. Parang ganun nga termino yon, mga kababayan, ang ibig sabihin, no? Mahilig talaga to si Trillanes, mga kababayan, magsasalita yung panglilin lang, pangluloko, panglilin lang ng mga taong bayan. Ayan ang ano, di ba? Mga taga Davao City mismo nagpatunay. Tatawagin pa niyang fake news daw ang balita ang nagsabing peaceful, tahimik ang Davao City, safest city in the Philippines ang Davao City, no? Ito si Trillanes, mga kababayan, walang ibang ginawa to kundi paninira lamang sa mga Duterte, paninira lamang sa taga Davao City. Galit na galit talaga si Trillanes sa mga Duterte, sa mga taga Davao, no? Hindi natin malaman kung ano talagang kanyang dahilan. Ang alam lang ng mga karamihan sa atin ay dahil doon sa tinanggihan siya ni PRRD dati, no, makipag-running mate noong presidential election noong 2016, mga kababayan. Hindi niya matanggap yun eh. Ito kasi si Trillanes, feeling niya talaga napaka niya eh, no? Napaka-perfecto. Parang ano to siya eh. Feeling to siya, mga kababayan, ang tawag ng termino na to. Yung bang feeling to siya, yung bang tawag sa Bisaya, yung basta siya, mga kababayan, yun siya parang VIP ang sa kanya, mga kababayan. Feeling to siya, yung nire-respeto talaga. Parang to siya, kumbaga ang dating sa kanya, manginginig yung mga opisyalis pag siya ng mga kababayan, no? Wala namang nagawa talaga ito si Trillanes. Kaya yung galit niya kay PRRD, yun din ang siya din ang gumawa ng paraan upang sisirain si PRRD sa pamamagitan ng EJK, no? Yung mga patayan sa Davao City. Yun sila De Lima, si Trillanes, mga kababayan.
Ang ginagawa niyang ano talaga kay Duterte, yung mamamatay tao daw, no? Kasi sa kampanya ng ano ng pamumuno ni Duterte ay labanan ang unang-una kriminalidad talaga. Labanan ang droga, labanan ang terorismo mga kababayan. Yung tatlong yon, yun talaga rin ang kailangan upang maging matiwasay ang isang bansa. Upang matiwasay ang isang syudad mga kababayan, no? Upang matiwasay ang isang probinsya, kailangan talaga sa mamumuno ay isang matapang, no? Yung tatlo talaga ang dapat labanan diyan, no? Ah, droga, yung mga adik, yan talaga ang number one salot sa bayan, yung mga adik na yan, no? Tapos yung mga terorista mga kababayan, number one yan. Pag sinabing terorista, ah unang-una ano diyan kaagad yung mga CPP, NPA, NDF mga kababayan, no? Kailangan talaga yan silang durugin ng ano gobyerno upang makamit ang katahimikan, kapayapaan sa isang lugar mga kababayan. Kapayapaan sa isang siyudad. Tingnan nyo ang ginagawa na sa Davao City. Nilinis mula sa droga mga kababayan. Nilinis mula sa mga terorismo, no? Sa mga terorista. Nilinis mula sa mga kriminal. Pag sinabi mga kababayan nga labanan ang droga, labanan linisin ang mga adik, mawawala ang kriminalidad mga kababayan. Mawawala pag linisin mula sa kamay ng mga terorista. Matik yan mga kababayan. Mawawala ang mga kriminal. Pag nawala ang kriminal, peaceful ang isang siyudad. Peaceful ang isang bansa. Nasubukan naman natin yan noong panahon ng pamumuno ni Duterte, di ba? Medyo ano nga lang, yung sinasabi nilang madugo, media na lang ang nagpaano noon mga kababayan, nagpasiwalat noon at saka dagdagan sa mga kalaban ni Duterte sa politika. Kasi panahon ni Duterte wala namang nagsabing ano kasi takot sila magsalita. Wala namang nagsabi ng yung mga EJK na yon. Bago na presidente si Duterte, andyan na yun sila si Dilima, nung mayor pa lang si Duterte, no? May kaso na yan nga EJK daw sa Davao City, no? Noong si Dilima pa ang DOJ noon. DOJ Secretary, sa human rights pa si Dilima, nasa human rights pa. Hinahabol niya na si Duterte sa sa sinasabing EJK. Hanggang sa naging presidente si Duterte mga kababayan, yun pa rin ang issue nga ginagawa nila, ginagamit nila patungkol ito sa EJK. Pero hindi napatunayan. Noong pag-upo na ni Marcos mga kababayan, dahil sa matinding higwaan sa politika at gusto talaga din nila maghari ng husto sa ating bansa, kaya ayun, ginawa nila ng paraan si Duterte nga maalis sa bansa kasi sa tingin nila si Duterte ang hadlang sa kanilang layunin mga kababayan. Pag andyan ang Duterte, magkaroon ng lakas loob ang sambayan ng Pilipino na lumaban dahil mayroong tatayong leader, no? Pero hindi naman ang mga Duterte ang may gustong paalisin ang kasalukuyang presidente mga kababayan. Itong sa ngayon, di ba? Binibintang na kay BP Sara Duterte. Taong bayan mismo ang umaayaw na sa pamumuno ng presidente. Taong bayan ang umaayaw. Kaya lang dahil si BP Sara ang kanilang pangunahing hadlang sa politika, binibintang nila kay BP Sara nga si BP Sara ang may gusto atat na pababain ang presidente. Pero hindi yan. Kasi kung atat na atat si BP Sara mga kababayan, dalawang pagkakataon dapat. Noong una, noong panahon ng eleksyon mga kababayan, ng 2022, dapat kung atat na atat si BP Sara, siya talaga dapat ang presidente. Di ba? Noong panay-panay ang kaliwat ka ng rally ng mga Pilipino nga patakbuhin si BP Sara sa pagka-presidente pero ayaw niya di ba? Pangalawa mga kababayan,
noong kasagsagan ng rally ng Maisog Rally, noong nasa ibang bansa si BBM, di ba noong may isang linggong rally dyan sa Liwasang Bonifacio, nung panghuli nga gusto na nilang magtuloy-tuloy papuntang Malacanang, hinadlangan ni BP Sara. Hindi pumayag si BP Sara, di ba? Kung si BP Sara atat na atat pang paalisin si BBM sa pwesto, dapat noon hindi na hinadlagan ni BP Sara yung mga ralista na magpunta na ng Malacanang upang pababain ang kasalukuyang presidente, mga kababayan. Wala silang noon kasi nandoon sila sa ibang bansa eh. Pagbalik sana nila, wala na. Pero hindi pumayag ang Vice President. Tapos ngayon sasabihin nila nga si BP Sara atat na atat daw na papalit sa pwesto. Taong bayan talaga ang hindi na satisfy sa pamumuno ni Marcos, mga kababayan. Mayroon pa nga mga kababayan na sa nakita ko sa mga kababayan sa Facebook na mga kababayan, no? Hindi naman to ito mga kababayan, no? Post from Aguilar TV, mga kababayan, sa YouTube. Oh. Nakakatawa, mga kababayan. Nakakatawa pero may laman ito. O, di ba? Ang sabi dito, dahil kay Marcos umunlad ang mga magnanakaw, mga kababayan. No? Dahil daw kay Marcos umunlad ang magnanakaw. No? Ano to, mga kababayan? Nakakatawa pero kung iisipin mo, parang may punto. Di ba? May punto, mga kababayan. Dahil nga si Marcos ang nakaupo, mga kababayan, umunlad talaga ang magnanakaw sa bansa. Umunlad ang mga magnanakaw nga politiko. Marami diyan sa Kongreso, mga kababayan, no? Yung iba pa nga diyan, dati naka-tricycle, tapos noong mga kababayan, naka-celebrity ba na, no? Nagkaroon na ng bag na milyones ang halaga. Nagkaroon na ng mga relos nga milyones, mga kababayan. Marami yun sila. Kadalasan yan, membro ng sindikatong Quadcom. Di ba? Ito yung mga mga kababayan. Isang masasabi natin joke ba? Pero kung iisipin mo, mga kababayan, tama. No? Dahil kay Marcos umunlad ang magnanakaw. Sakla. At maraming salamat, mga kababayan, at sa muli, Biker Adventure, nagpapasalamat sa panonood nyo dito sa aking munting YouTube channel, at baka pwede, mga kaibigan, pakisubscribe naman dito sa aking YouTube channel. At magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat, mga kababayan.